Sa mga oras na ito, ay makikitang sinusubukan ng pumasok sa loob ng bahay ni Seoyeon, ang babaeng banyaga. Sa kabilang banda Seoyeon ay biglang nakaramdam ng matinding pagkaantok, kaya napatanong tuloy siya kung bakit niya ito biglang naramdaman. At kasunod nga nito ay makikitang tuluyan na itong nawalan ng malay, at bumagsak sa sahig. Samantala ang kanyang hawak na manika na kamukha ni Daesung, ay biglang nagkaroon ng buhay, at nagsimulang maglalabas ng nakakatakot na aura sa paligid nito. Kasabay nito ay makikitang bumukas na ang pinto ng kanyang bahay, at habang nangyayari ito ay makikita rin na sumilip mula rito ang kalaban. Pagkalipas ng ilang sandali ay tuluyan na itong pumasok sa loob, at habang ginagawa niya ito ay inilabas na niya ang kanyang sandata. Kasunod nito ay binanggit niya na ang lugar na ito ay ngayon ay magiging altar of the dead na. Pagkatapos nito ay sinimulan niyang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang target na si Seoyeon. Habang nag-ikot siya sa loob ng bahay, ay napansin niya ang isang manika na nakatayo sa tabi niya. Nang suriin niya ito ay napansin niya na ito ay tumatawa, at may hawak na kutsilyo sa kanyang mga kamay. Dagdag pa naglalabas din ito ng nakakatakot na aura. Habang nagugulat pa siya sa itsura ng manikang ito, ay napatanong siya kung ano ang meron sa nakakatakot na itsurang manika na ito, at kung ano ang ginagawa nito sa lugar na ito. Habang pinag-iisipan pa niya ang mga tanong na ito, ay nagulat siya nang bigla itong magsalita. Tinatanong siya nito kung bakit niya siya tinatawag na pangit, dahil dito ay nagsimulang magalit ang manika, at dinidilaan na ang kanyang hawak na kutsilyo na tila naghahanda ng pumatay. Samantala ang babae nang makita ito ay naisip na kung susunugin niya ang medium ng curse nito, ang manika ay mamamatay na din, kaya sa pagsasaisip nito ay agad niyang ginamit ang kanyang skill na Giant's Chakra Inferno, at pagkatapos nga niyang gawin ito ay nagsimulang masunog ang manika na kamukha ni Daesung, ngunit sa kabila nito ay nagsimula siyang murahin ng manika, at habang nasusunog pa ang katawan nito, ay nagsimula itong tumakbo patungo sa kanya, at naghahanda ng gumanti gamit ang kanyang kutsilyo. Nang nagawa ng makalapit ng manika sa babae, ay ginamit naman ng babae ang kanyang skill na Giant's Chakra Blessing, dahil dito ay nagkaroon ng mana shield sa paligid niya, at prinotektahan siya mula sa atake ng manika. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin natinag ang manika, at sinabi na pagpipira-pirasuhin niya siya hanggang siya ay mamatay. Pagkasabi niya nito ay nagpatuloy pa siya sa pag-atake sa shield, habang patuloy na tumatawa, at makalipas pa ang ilang sandali ay nagsimula ng magkaroon ng mga crack ang kanyang shield. Dahil dito ay nagsimula siyang mataranta, at pagkatapos ay napatid siya at natumba. Hindi naman ito pinalampas ng manika, at sinimulan siyang saksakin ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Habang ginagawa niya ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtawa ng manikang ito, at sinabi na natutuwa siya sa paraan ng pagsigaw ng babae. Samantala sa isa sa mga opisina ng Hunter Association, ay makikitang pumasok ang branch manager sa loob, at itinanong sa babaeng empleyado kung ano itong naririnig niya na ang mga gate fracture ay nagsimulang magbukas sa loob ng syudad. Sinabi naman ng babae na hindi iyon mga gate fractures, at sa halip ay mga labanan na naganap sa loob ng syudad. Sinabi naman ng isa pang empleyado na base sa mga reports, ito ay si Lee Chang-sik, at isang di kilalang tao, at sila ngayon ay naglalaban sa gilid ng Han River. Binanggit din niya na isa sa mga hunting party ng Choesung clan ang kumumpirma ng pangyayaring ito. Sinabi naman ng isa pang empleyado na may nagaganap din na laban sa lugar kung saan nandoon ang Hope Orphanage, at kasalukuyang nilalabanan Dongcheol ang hindi rin kilalang individual. Matapos marinig ang mga report na ito, ay agad na naisip ng branch manager kung ang mga ito ba ay nagmula sa Hons. Pagkatapos nito ay sinabi niya na dahil ang Choesung clan ay na-deploy na sa Han River, ang susuportahan naman nila ay ang Hope Orphanage. Kaya iniutos niya sa babaeng empleyado na agad na ipadala ang isa sa kanilang mga unit sa lugar na iyon. Agad din naman itong kinumpirma ng babae. Samantala sa lugar kung saan naglalaban sina Chang-sik at ang dayuhan, ay sinimulang purihin ng dayuhan ang mga hunter sa kanilang bansa, dahil nagagawa nitong makipagsabayan sa kanya. Nagalit naman si Chang-sik sa pahayag na ito,
kaya minura niya ito at nagsagawa ng middle finger, pagkatapos ay sinabi niya na tumahimik na siya at tapusin na lang nila ang laban na ito. Sa kabilang banda ang lalaki nang marinig ang pahayag na ito, ay ngumiti at ginamit ang kanyang skill na Giant's Authority Magnetic Storm. Pagkatapos niyang gawin ito ay nagsimulang umilaw ang kanyang kamao, at nagkaroon ng mga hangin na pumapalibot dito. Habang nangyayari ito ay naramdaman ni Changsik na nahihila na ang kanyang katawan patungo sa kanyang kalaban. Dahil dito ay nagsimula siyang mag-isip ng gagawin niyang counter-attack para dito, ngunit habang ginagawa niya ito, ay nagulat siya nang naramdaman na bigla itong huminto, maging ang dayuhan ay nagulat din sa pangyayaring ito. Ngunit makalipas pa ang ilang sandali ay nalaman na nila kung ano ang dahilan, dahil sa sandaling ito ay dumating si Harin, at tinatanong si Changsik kung bakit ang sikat na hunter na ito, ay ngayon ay pinaglalaruan na lamang sa mga palad ng isang dayuhan. Sa kabilang banda ay napangiti na lamang si Changsik sa pahayag na ito, at nagpasalamat sa kanya. Sinabi pa niya na utang na loob niya ito sa kanya. Sinabi naman ni Harin kaya siya pumunta agad dito ay dahil nakatanggap siya ng tawag na isa sa mga tao ng Honse ang nagpakita sa lugar na ito. Tila nagulat naman si Changsik sa pahayag na ito dahil wala siyang ideya tungkol sa Honse. Samantala si Harin nang makita ang gulat sa kanyang mukha, ay tinanong siya kung hindi ba niya nakita ang mga notice ng association para sa mga S-rank na miyembro nito. Habang nasa gitna pa ng kanilang pag-uusap ay bigla namang dumating ang mga tauhan ni Changsik at tinatanong kung kumusta ang kanyang kalagayan. Sa kabilang banda ang dayuhan nang makita na tila na binabaliwala na siya ng mga ito, ay biglang sumigaw at minura sila sa pagbaliwala nila sa kanya. Pagkatapos nito ay nagpakawala ito ng atake patungo sa kanila, agad din namang nag-deploy ng kanyang aura skill na Shield of Light si Harin. At pagkatapos niyang gawin ito ay matagumpay niyang nasalag ang ataking ito ng kalaban. Ngunit sa kabila nito ay ramdam na ramdam pa rin ng mga tauhan ni Changsik kung gaano kalakas ang napawalang bisang atake na ito. Sa pagkaunawa kung gaano kadelikado ang sitwasyon, ay agad na hiningi ni Changsik sa kanyang mga tauhan ang kanyang sandata, matapos niyang sabihin ito ay inilabas ng isa sa mga tauhan ang sandata, at agad itong lumipad patungo kay Changsik. Sa sandaling makuha na niya ito, ay sinabi niya sa kalaban na katapusan niya na ngayon. Sa kabilang banda ang kalaban nang makita ito, ay napaisip na masyado siyang maraming kapangyarihan na nagamit para lamang humuli ng isang tao, kaya nagpasya siya na tapusin na muna ang laban na ito sa kanyang pagtaka sa lugar. At matapos nga niyang gawin yon ay naglaho na siya sa kanyang kinatatayuan, habang sina Harin naman ay nagulat sa pangyayaring ito. Samantala si Changsik ay sinabi na labis na siyang napapagod at nahihilo, at matapos nga niyang sabihin ito ay bumagsak na siya lupa. Agad din namang lumapit ang kanyang mga tauhan, at tinulungan siya. Sinabi naman ni Harin na nagkaroon ito ng aura shock, dahil sa sobrang paggamit nito ng kanyang aura, kaya pinayo niya sa kanyang mga tauhan na dalhin agad ito sa hospital. Sa bomb shelter ng Hope Orphanage, ay kasalukuyang nararamdaman ng mga bata at madre ang pagyanig sa lugar. Dahil dito, ay tinanong ng isa sa mga bata kung magiging okay lang ang kanilang direktor. Ngumiti naman ang madre at sinabi na oo. Tinanong din niya ang bata kung alam ba niya ang laging sinasabi ng kanilang direktor. Sumagot naman ang isa pa sa mga bata at sinimulang gayahin ang paraan ng pagsasalita ng kanilang direktor. Dito ay sinabi ng bata na siya ay si Dong Seol ang nangungunang hunter ng kanilang bansa. Matapos makita ito ay bahagyang nabawasan ang tensyon at kaba ng mga taong naroroon at nagsimulang tumawa. Samantala sa itaas, ay kasalukuyang nakikipaglaban pa rin si Dong Seol sa lalaki, at sa sandaling ito ay makikita na sinasalag nito ang mga atake ng kalaban, ngunit habang ginagawa niya ito ay napapamura siya. Dahil hindi siya makakita ng kahit anong butas sa mga kilos at atake nito. To be continued sa Season 3 Part 5. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.